Pinunit ng mga salarin ang damit ng babae, saka sila ng kanyang nobyo ay tinalian ng magkasama. Pagkatapos, agad nilang pinaandar ang yate. Nang humigpit ang lubid na nakagapos sa kanila, hinila sila patungo sa dagat dahil sa napakalakas na puwersa. Mabilis na umahon ang dalawa at sinubukang kumawala sa pagkakatali. Ngunit hindi sila binigyan ng kahit kaunting pagkakataon ng mga tusong magnanakaw at lalo pang pinabilis ang takbo ng yate. Mas malala pa, ang bahaging iyon ng dagat ay puno ng matutulis na korales. Upang protektahan ang kanyang kasintahan, kusa na lamang ibinaligtad ni Bond ang kanyang katawan at ginamit ang kanyang likod upang sumalo ng tama mula sa mga korales. Ngunit hindi niya inaasahan na ang dugong umaagos mula sa kanyang mga sugat ay makaakit ng dalawang pating na kumakain ng tao. Sa kabutihang palad, mabilis ang naging reaksyon ni Bond at agad niyang iniwas ang kanyang katawan upang makaiwas sa pag-atake ng mga pating. Sa sandaling iyon, napansin din ng isang salarin sa yate ang mga pating sa dagat, kaya agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na ibalik ang yate sa lugar kung nasaan ang mga pating. Plano niyang gawing pain ang dalawa upang makahuli ng pating para sa hapunan. Para kay Bond, ito na ang perpektong pagkakataon para makatakas. Habang umiikot ang yate, muling lumubog ang dalawa at ipinulupot ang lubid sa mga bato. Nang matapos umikot ang yate at muling bumilis, mahigpit na hinawakan ni Bond ang lubid upang hindi ito gumalaw, umaasang mapuputol ito sa paraang iyon. Inakala ng mga nasa bangka na may nahuli silang pating, kaya lalo pa nilang pinabilis ang takbo. Sa wakas, dahil sa matinding pagsisikap ni Bond, napunit ang lubid dahil sa lakas ng hatak ng yate, at ang biglang pag-igkas ng boya ay tumama sa isa sa mga salarin at nahulog ito sa dagat. Nang marinig ang ingay, agad na umangat ang dalawang pating at nilapa ang lalaki, kaya pansamantalang nakaiwas sa panganib sina Bond at ang kanyang kasama. Nang makita ito, labis na nagalit ang pinuno ng mga salarin. Sa pagkakataong ito, siya na mismo ang nagmaneho ng yate upang habulin sila. Habang papalapit ang yate, kinailangan nilang tanggalin ang lubid na nakagapos sa kanilang katawan. Kung hindi, kahit makaiwas man sila sa banggaan, mahuhuli rin sila ng mga salarin sa huli. Sa wakas, sa tulong ng kanilang pagtutulungan, sa huling sandali bago sila mabangga ng yate, matagumpay silang nakalubog sa ilalim ng tubig. Ngayon, tanging sa pananatili sa ilalim ng dagat sila magiging ligtas. Sa kabutihang palad, nakakita sila ng tangke ng oxygen na iniwan ng mga salarin habang nangingisda ng pating, na maaaring magbigay sa kanila ng hangin sa loob ng 30 minuto. Hindi mahanap ng mga salarin sa bangka ang dalawa at inakala nilang kinain na sila ng mga pating, kaya sila ay umalis na lamang. At sa wakas, maaari na silang umahon ng walang pag-aalala at saka umakyat muli sa kanilang sariling yate gamit ang hagdan.